Magandang araw, Pilipinas! You are watching Group 1 News Patrol. Ating main news ngayon, usap pangkaalaman, impormasyon at innovation ang susi sa mas maayos na serbisyong publiko. Today, we will tackle the importance and implementation of knowledge management o KM sa gobyerno. Paano nga ba ito nakakatulong para mapabilis at mapaganda ang trabaho ng ahensya? Knowledge management is not just about storing files. It is about sharing wisdom and best practices para walang masayang na impormasyon. Para sa buong detalye, heto na ang ating mga reporter mula sa iba't ibang sektor. Narito si Ruth Erasmo para pag-usapan ang kahulugan ng KM o Knowledge Management. Nandito ako ngayon sa isang forum tungkol sa public governance. Kung tatanungin, what is exactly knowledge management? Sa madaling salita, ang KM ay ang proseso ng paglikha, pag-share at paggamit ng kaalaman sa isang organisasyon. Sa public sector, ito ay tumutukoy sa sistematikong paraan kung paano iniingatan at pinapalaganap ang mga best practices, policies at experiences ng mga empleyado at opisyal. Hindi lang ito para sa files o documents, kundi para masigurado na ang institutional memory ay nananatili sa ahensya, kahit magpalit man ng mga tao o leadership. Mula dito sa forum, ako si Ruth Erasmo, nagbabalita. Maraming salamat, Miss Rose Erasmo. At ngayon, tatalakayin naman natin ang importansya ng KM. Magbabalita si Daisy Rose Cantino. Thank you, Angkor. Very important ang KM, lalong-lalo na sa gobyerno. Bakit? Dahil dito, naiiwasan ang reinventing the wheel or ibig sabihin kapag may problemang nalutas na dati, alam na ng susunod na opisyal kung paano ito susolusyonan dahil naka-document at accessible ang impormasyon. Nakakatulong din ito para maging transparent at accountable ang serbisyo. Kapag organized ang data at informasyon, mas madaling makita ng publiko kung ano ang mga nagawa at plano ng pamahalaan. Sa huli, ang foundation ng KM ay ang pagiging efficient, mas mabilis ang proseso, mas kunti ang gastos, at mas mataas ang kalidad ng serbisyo para sa taong bayan. Magbabalita ng tapat, ako si Desiree Cantina. Back to you, Angkor Jerilyn. Thank you so much, Miss Daisy. At sa puntong ito, tatalakayin naman natin ang mga challenges and barriers ng KM. I-report yan ni Miss Mikia Solilawan. Challenges and barriers. Aminado naman ang eksperto na hindi madali ang pagpapatayo ng matibay na KM system. Ayon sa pag-aaral, isa sa pinakamalaking hamon ay ang systems change. May mga empleyado na sanay na sa tradisyon na paraan, kaya ayaw na niya ng informasyon dahil iniisip nila na ito ay power-advantage sa kanila. Isa pa ang lack of technology and resources. Hindi lang ang local government implement ng ahensya ay nagtatag na system para mag-store at mag-manage ng data. At syempre, ang issue din sa sustainability. Paano mananatili ang programa kung palitan naman ng mga administrasyon? Ito ang nakakakailangan natin para maging matibay ang operasyon ng Coach, Desiree nagbabalita. Maraming salamat, Miss Mikia. At ngayon, magbabalik si Ruth Erasmo para talakayin ang best practices and strategies ng knowledge management. Angkor, despite the challenges, marami ng success stories at nakikita natin. Ano nga ba ang best practices? Una ay ang documentation. Lahat processes, meetings, at projects ay dapat naka-record ng maayos. Pangalawa ay training and workshops.
Kailangan turuan ang staff kung paano gamitin ang technology at kung bakit mahalaga ang sharing knowledge. Isa ring effective strategy ay ang mentorship o knowledge transfer mula sa mga senior employees papunta sa mga bago. Dito na ipapasa hindi lang ang skills kundi pati na rin ang values at history ng organisasyon. Kumbaga, binubuo nila ang isang knowledge culture kung saan ang pagtutulungan at pagbabahagian ay normal sa bahagi ng trabaho. Ako si Ruth D. Irason, nagbabalita ng tapat balik sa iyo, Jorilyn Lacubay. Maraming salamat, Miss Ruth. At ngayon, magbabalik ulit si Daisy Cantina para talakayin ang future ng KM. Thank you, reporter number 4. Kung susuriin, ang foundation of KM and public sector ay pundasyon din ng good governance. Sa panahon ngayon, na mabilis ang pagbabago at modernisasyon, hindi pwedeng manatili sa luma ang gobyerno. Ang knowledge management ang nagsisilbing tulay para maging responsive at adaptive ang serbisyong publiko. Ang hamon sa lahat, gawing bahagi ng sistema ang KM, hindi lang bilang requirements, kundi bilang paraan para mas mapalingkuran ang bayan. Yan ang latest mula sa field. Ako si Daisy Cantina, reporting. Maraming salamat sa ating mga reporter. Tunay ngang knowledge is power, lalo na kung ito ay ginagamit ng tama para sa ikabubuti ng lahat. Kapag matibay ang foundation ng knowledge management, sigurado ang proseso at maasahan ang serbisyong publiko. At yan ang mga balita sa oras na ito. I am Jorilyn Lacubay at ito ang Group 1 News Patrol. Hanggang sa susunod nating pagkikita muli, magandang araw at mabuhay kayo.